sulok ng siyudad, isang gusali ang nababalot ng misteryo. Matagal nang palaisipan ang tunay na kwento ng building na iniiwasan ng karamihan. Bakit nga ba kinatatakutan ang Manila Film Center? Maraming nahulog kasabay ng kahoy, bakal at simento. Ngayong gabi, sama-sama nating pasukin ang tinaguriang pinakamalaking nicho ng bayan. At sabay-sabay nating harapin ang mga multo ng ating nakaraan. Sa labas lang ng Manila Film Center, may mga higanting asong tulad ng mga nagbabantay sa mga pyramid na libingan ng mga hari sa Ehipto. Halos 4,000 taon na ang nakalipas mula nang naitayo ang mga pyramid. Libo-libong buhay ang isinakripisyo sa paggawa ng mga ito. Kasama sila sa mga atraksyon ng gabihang palabas dito sa Manila Film Center. Pero hindi kaya sila nandirito para magbantay rin ng patay. Pinaniniwala ang marami ang nailibing ng buhay habang minamadali ang monumentong ito para sa itinuring na hari at reyna noon ng Pilipinas. Taong 1982, kung sila ang tatanungin, panahon yon ng kasaganahan at karangyaan. Kung kailan wala nang mas mahalaga pa, kundi ang ilusyon. Ang Manila Film Center ay itinatag para makatulong sa pagpapaunlad ng pelikulang Pilipino. Halos 200 milyong piso ang budget para sa gusali. Ang unang Manila International Film Festival sa Manila Film Center ay parang pelikula na rin. Tampok ang modernong malakas at maganda, sina Ferdinand at Imelda Marcos. Ang kanilang namang supporting cast, nagmula pa sa iba't ibang parte ng mundo. Terrific. It's great to be here. You know, I was here last year and really had a fantastic time. We're very proud that Madam Marcos has been able to do this for the Far East. The festival was supposed to open at 6 o'clock. At 5 o'clock, people were still working. You know what's funny is that we didn't have any grass. So what we did is we put artificial grass and painted it green. Unfortunately, the paint did not dry. So some of the people in long gown, when they went home, they said, my gown turned green at the bottom. Well, remember, cinema is illusion. Ladies and gentlemen, the First Lady of the Philippines, Madam Imelda Romualdez Marcos. Let us inaugurate a new era in human culture. That you have come here from all corners of the globe makes us feel confident that you could be with us, that we can work together for the great audience that is mankind. Sa Manila International Film Festival noong Enero 1982, sino sa kanila ang mag-aakalang ang Pilipinas ay naghihirap na bansa? Ibang-iba ang kwentong maririnig nila kung nakapagsasalita lang daw ang mga dingding at sahig ng Manila Film Center. Kung napaaga lang ng 2 buwan ang dating ng mga bisita, ganito ang eksenang dadatnan nila.
inaapurang at February 1982. Baka daw mapahiya kina George Hamilton, kina Virginia Mayo, kina Brooke Shields, at kung sino-sino pa, inapura yan day and night. And then, yun nga, isang tila November 17 na nun, tila scaffolding on a higher floor, tila bumagsak, at ang daming natrap. Iilang media lang ang nakalapit, kasama na ang GMA cameraman na si Boy Sonza. Kuha niya ang videong ito. Ako man, miss ka that time, medyo kinakabahan. Baka mamaya bagsakan pa rin kami doon dahil hindi naman bumagsak ng buong buo yun. Sa mismong taong nakabaon na yun sa paligid yan, daming mga bangkay nila. Kada hukay nilang yun, may lumalabas. So, ibig sabihin, magkakadikit sila, di ba? Magkakalapit sila. Ang pagguho ng Manila Film Center ay isa sa mga pinakamalagim na trahedya noong panahon ni dating Pangulong Marcos. Ngunit ang videong ito ay hindi na ipalabas sa telebisyon noon. Nakakatakot din dahil siyempre, una-una, that time iba. Martial law. Martial law pa. Tsaka umiiwas-iwas din ako, yung hindi masyado kung ano. Kaya kita mo makakuha ko, panay close-up lang kung ano. Hindi nga, tight shot lang, karamihan, makikita mo. Ganyan sa Tinutukan ni Boy ang isang trabahador na naghihingalo. Mahigit 10 oras na raw nakabaon hanggang hita sa semento. Hindi pa siya mabunot-bunot. Maalala ni Boy ang pangalan na matanggal sa wakas ang trabahador. Patay na siya. Hanggang ngayon, maraming naniniwalang may mga naiwang bangkay sa loob ng semento. Kung may respeto sa patay, dapat in-excavate din and given a proper burial. But that would have taken time. That would have delayed itong ang edifice complex ni Ginang Marcos. Kaya up to today, hindi natin alam kung ilan ang nabaon doon. Dahil sa news censorship ng rehimen noon, nangangapa pa rin tayo sa dilim tungkol sa tunay na naganap sa Manila Film Center. Marami nagsasabi na meron ditong multo because of the incident nga na kinento ko. Hindi namin alam kung anong katotohanan talaga. Madaming nagsasabing gano'n na hanggang ngayon pumunta ka doon, may makakausap ka. Ang Parthenon daw ng Greece ang inspirasyon ni Imelda para sa Manila Film Center. Ngunit di gaya ng Parthenon na nakatayo pa rin matapos na mahigit 2,000 taon. Swerte na kung tatagal pa ng 1 dekada ang gusali ni Imelda. Haunted building ang tingin ng marami sa Manila Film Center. Pugad daw ito ng mga di matahimik na kaluluwa. Ano yun? Ang maraming bahagi ng palasyo ng pelikula, abandonado na. Nandito kasi dati yung National Film Archive ng Pilipinas dito sa Manila Film Center. At ngayon, ito na lang siguro yung natitira. Parang lobby area ito. Ano o sino nga kaya ang nagtatago sa dilim?
tunog. Tubig lang. Kinilabutan kami sa sumalubong sa amin. Isang lumang larawan ng dating patron ng sine. At malapit dito, may mga nakasulat sa dingding. Di nagtagal at lumagutok ng malakas at biglang bumagsak ang kinatatayuan namin. Biglang nag-blackout. Maraming nahulog kasabay ng kahoy, bakal at semento. Sabi daw ni Imelda, initial investigations show that the building was structurally sound. Sabi ng survivor, bumagsak, bumagsak! Mandidiri ka, tambak ang mga patay. Patong-patong. Pag tinutusok ng jackhammer ang semento. Tumitilapon ng tugo. Tapos, binuhusan na lang nila ng gasolina. Binuldozer papuntang dagat na parang basura. Hinding-hindi ko malilimutan lahat yun. Ganito kaya makipag-ugnayan ang mga sinasabing multo sa palasyo ni Imelda? Sino kaya ang sumulat nito? At ano ba talaga ang nangyari rito? Sa video ni Boy Sonza, nanunood ang ilang hepe ng pulis habang nire-rescue ng mga trabahador ang kanilang mga kasamahan. Sergeant Robles. Tanong na lang daw. Sikat naman daw dito. Inalam namin kung may police report ukol sa trahedya. Hi, Howie Severino po. Sa eyewitness. Si Pat Robles ang isa sa mga unang pulis na rumisponde. Retirado na siya ngayon. Ano naalala niyo? Bumagsak talaga eh. So may nakita pa yung mga tao na buhay pa, na nahulog? Hindi ko nakita. Basta bagsak na lang. May report ako doon sa headquarters kung maditigap ninyo. Ang sabi naman sa Pasay Police Station, sobrang tagal na raw ang insidente at wala nang mahagilap na records nung panahon na yon. Sabi ng pulis, ang Cultural Center ang marahil na may pinakakompletong records ng trahedya. Nandiyan ang ibang documents namin po eh. Sa taas. Ito yung mga ano namin, yung mga financial service. Oo. Walang mention dito tungkol dun sa Oo. trahedya mismo. Wala. Wala kayong Mayroon. ibang file? Wala Ito na lang pong ba? files. Pero lahat ng documents about our properties, mayroon kami. Pero yung incident mismo, Wala. bakit kaya wala? Third generations na akong pumunta dito, wala silang na-endorse. Wala rin po nagtatanong since that time. Kayo ang unang nagtanong sa amin. Pati niyo lang yung doon sa bakit. Dito sa wall. Buksan mo, buksan. Wow, look at this. Ito. Yan siguro mga model niyo. Copy for the First Lady. Sa lahat ng files at kahon dito, walang kahit anong dokumento tungkol sa trahedya. Hi. Si librarian namin po. Oh, hi. Good afternoon po. Sa library ng Cultural Center, halos lahat ng news clippings ukol sa Manila Film Center ay tungkol sa mga multo. Iisa lang ang naitabi noong 1981 tungkol sa pagguho. 169 workers were killed. Ayon sa Crony newspaper na Bulletin Today, 3 lang ang namatay sa trahedya. Pero nagulat ako sa isang pangalan. Ha? Yung isang victim, Benigno Aquino. Ang pangalan? Engineer. Native of Pangasinan. Ang unang biktimang nakilala, engineer na katukayan ng senador na mapapaslang din makaraan ng 2 taon. May lumabas din na larawan ni Aquino bago siya namatay. Mukhang siya rin ang lalaking nasa video ni Boy Sonza. Ito ang mga huling sandali ng kanyang buhay. Ito, 1568.
Dito dati nakatira si Benigno Aquino, yung isang nakalistang biktima ng trahedya. At hanggang ngayon, dito pa raw nakatira yung pizza niya. Si Willie De Leon. Siya lang, kumbaga sa ano, siya lang ang engineer doon eh. Nung gabi na yan eh. Siya lang ang nagsusupervise kasi nung ano nga yun, parang anong pangalan nito? Overtime. Bunot siya, malambot pa kasi yung simento na binuo. Benny ang palayaw ng kanyang pinsan. Buhay pa raw ang mga magulang ni Benny at nakatira sa Pangasinan. Sa probinsyang ito, nakilala sa palay at bangus, lumaki si Benny. Sa Maynila naman siya ng kolehiyo. Una pa lang niyang proyekto ang Manila Film Center. Rinig namin sa radyo, yung Juan, may naksidente dyan sa nagtatrabaho ng anak mo, sabi nila. Anong pangalan? Sabi ko, Benedicto? Sabi nila, ay hindi, Benigno yung anak ko, sabi ko. Nagpunta na naman ito doon sa Palisdaan. O ano yun, ang sinabi yung Juan? Napatay daw si Benigno, sabi doon sa dato, sa radyo. Si Bini pala yun, yung tuto pala yun. Si Bini, iyakan namin na dalawa. Isa-isang lalaki yan, 3 ang anak namin. Ayun ang pangalawa. Yung nga ako, engineer pa, nakatapos sa Maynila at lahat, no? Oo. Litrato kasi kami dito nakalagay kasi rito, Benigno Aquino. Oo, parang hindi. Nag-graduate yan, nag-graduate, ilang taon na yun. Mali pala ang dyaryo. Hindi ito ang anak nila. Kung hindi ito si Benny, sino kaya ang lalaking ito? Na tiyak, ipinagluluksa rin ng kanyang magulang. 24 lang si Benny nang gumuho ang film center at 24 taon na ang nakalipas mula ng araw na yon. Tuwing undas, ang karamihay dumadalaw sa mga yumao nilang magulang. Sa pamilyang Aquino, si Benny ang binibisita. Pero maswerte pa raw sila kumpara sa iba dahil nailibing nila na maayos ang kanilang anak. Yung mga hindi nakuha na bangkay doon, nandun pa rin siguro na natabunan ng pan. Mabuti yung anak namin nakuha, nabuo. Nagpasalamat kami sa Lord at nabuo. Hanggang ngayon, hindi pa namin alam kung ilan sa mga kasamahan ni Benny ang binawian ng buhay sa Manila Film Center. Hindi rin tiyak kung meron at ilan sa kanila ang naroon pa. Misteryo pa rin ang tunay na nangyari noong November 17, 1981. Tila walang opisyal na report o investigasyon ng gobyerno. Kaya naghanap kami ng mga saksi. Hi, Howie Severino. Dito po si Si Cesar. Umaga po. Kaya si Mang Ening? Eddie. Ang mga magkakaibigan ito, dating mga construction workers sa film center. So anong trabaho niyo noon doon? Mason ho. Mason. So anong bahagi ho ng building ng gusali kayo nagtatrabaho? Second floor. Sa araw na yon, ano yung natatandaan niyo trahedya? Ang trabaho namin 85. Nagtuloy kami hanggang alas 7. Ayaw pa rin kami payagang umuwi. Kaya nung mga bandang alas 10, hindi na kami nagpaalam, umuwi na kami noon. Tapos, yung pag-uwi namin na yun, mga ilang oras siguro, saka bumagsak yun. Nabalatan namin, marami namatay. Tumulong na lang kami pag-uhukay. Yung iba, halos na, aglas na eh. Pinubusan na lang gusalina yun. Sisindihan. Wala, amoy. Sinisindihan yung mga bangkay na iba? Parang ganun na. Bakit? Kasi mabaho na.
Kasi inabot nila na matagal ang pag-ukay eh. Bakit ang dami nagsasabi marami pang nakabaon doon? Sa tingin ko wala na kasi yung area na yun, patag na ho yun eh. Patag yung ilalim eh. Nahukay naman ho lahat yung mga bato. Si Ka Eddie ang unang nagbanggit sa amin na posibleng wala ng bangkay na naiwan sa loob ng film center. Kabaliktaran naman ito ang paniniwala ng marami. Dito po. Hi, musta Howie Severino? Si Samuel Canono nakaduty ng mismong gumuho ang gusali. Duguan ba kayo noon? Oo, duguan. Ay mga katabi niyo, nakita niyo, puro dugo rin. Oo, talagang ano na ho yun. Basta yung iba talagang natabunan na ano sa bakal. Natusok sila? Oo, tusok parang barbecue yung na tinuhog. Marami yung talaga doon, naghihiyawan na naghihingi ng tulong. Yung panahon na yun. At sa unang pagkakataon, may narinig kaming kwento na mas nakakikilabot sa lahat ng narinig ko na. Meron pa nga hong parang bagong panganak ata doon na natutulog sa ilalim ng tabunan eh. Palagay ko, hindi ko nakuha yun eh. Bagong panganak? Bakit meron doon? Kasi yung katulad ko, nagtatrabaho. Tapos kasama ko yung pagbubuhan doon. Kasi kumbaga ito medyo papinis na, pwede nang tulugan eh. Yun, sinama ako medyo. Pero tiyak kayo na may mga katawan na maaari na iwan. Ay, sigurado ho ako doon. 100% hong may naiwan doon. Katulad yung mga bata na maliliit na lang makukuha pa ba ho yun pag natabunan? Matuyo na sumiento. Wala na. Hindi pa rin pinatatahimik si Samuel ng mga alaala nito. Lagi siya nananaginip. Nagsasalita man yan siya. Nagugulat ako sa kanya. Siguro na ano pa niya yung pangyayari. Napapaniginipan ko yan. Pag natutulog ako, minsan napapatayo akong gano'n na naghihiyawan. Humihingi na tulong sa klolo, tulungan mo kami. Yan ang ko na lang. Minsan yung katulad nung mag-November na ba yan, ko naman yan. May mga survivor katulad ni Gomer Riola na doble ang hinagpis. Yan si Nelson. Si Gomer at ang mas bata niyang kapatid na si Nelson ay parehong nahulog ng bumagsak ang mga biga. Duguan si Gomer. Si Nelson naman, hindi na nakauwi ng buhay. Masakit talaga. Kasi ang anak mo, halimbawa, umalis sa yung walang sakit-sakit, malusog. Tapos pagdating ng malang na araw, maalalaman mong patay na. Anong mararamdaman mo doon? Bawal magreklamo noong panahon ng martial law. Pero ngayon, hindi na makapagpigil ang mga nakalimutang biktima. Ang dapat mananagot talaga dyan, yung mga kontraktor. Mga kontraktor yan. Pag-asa hindi naman huguguho yan kung kung hindi tinipid Ang dapat managot talaga doon project na yan, 3 sila Si Imelda, arkitekto, engineer. Kasi pag tinira nung Jacamer, lalabas dugo Bumubulwak yung dugo. Tao talaga yan. Kaya talaga yung karanasan ko yung building na yan, pag nakikita ko, halos ayaw ko nang makita yan Yung site na yan. Talagang hirap ang trabahong dinanas namin dyan. Tatlo raw ang uri ng biktima. Ang mga nakasurvive tulad ng mga nadatna namin. Ang mga namatay at nailibing na. At ang mga nawawala hanggang ngayon. Para sa iba, isang masamang panaginip ang martial law na hanggang ngayon nagmumulto pa rin sa atin. You could be arrested, you could disappear, you could be tortured. And then, ito rin yung panahon nga na grabe yung nangyari dyan sa Manila Film, yan sa Film Center na yan. Ma'am, but according to
Congresswoman Etta Rosales. Pasulput-sulput pa rin sa iba-ibang okasyon ng dating First Lady. Sinubukan namin siyang hanapin. Ayon sa kanyang sekretarya, ayaw na ni Imeldang magpa-interview tungkol sa film center. Gayunpaman, inabangan namin siya sa kanyang condominium building sa Ayala Avenue sa Makati. Magkipag-appointment sana kami kay Mrs. Marcos, Imelda Marcos. Okay, ako lang daw pwedeng pumasok. Granted. Hello. Si Howie Severino sa GMA 7. Doon na lang po sa... Doon ka ng driver's quarters. Sige. Okay, no problem. Sige. Thank you. BMW Black? Mapapalitan ang rin. Ito yung gusto nating makita ni Imelda. Hindi. Hulaan niyo kung saan to. Ano? Ito, alam niyo ba kung saan yan? Saan yan? Sa Quezon? Pakistan? Pakistan? Hindi, malayo. Hindi nyo alam kung nasaan yan. Yan, pare, sa Baguio yan. Nung masigila yung, casino. Yung mo naglindo ng casino. Philippine, film... Center? Film center ba yan, Matapos magpalipas ng oras kasama ang mga driver, ni Anino ni Imelda, hindi namin nakita. Hindi naman yan gagalaw na nag-iisa lang ang sasakyan. Kagaya ng mga multo, tila nagpapakita lang si Imelda kung kailan niya gusto. Sa araw na ito, malinaw na ayaw niya magparamdam sa amin. Sa video na lang ng CCP namin narinig ang pahayag niya tungkol sa Manila Film Center. Kuha ito sa loob mismo ng gusali noong 2001, na 20 taon pagkatapos ng trahedya. While I was looking around during Mass, I was looking at the building. I said, this building somehow symbolizes Imelda Marcos that has gone through so much wear and tear. Yes, it is true. Every time I come here, I'm full of emotion, full of nostalgia, and full of godliness within me because I know that this comes from the very depth and spirit of the Filipino people, wherein we upheld what was beautiful, what was right, and what was good in the Filipino. Wala sa talumpati niya ang mga sagot sa tanong namin tungkol sa disgrasya. Buti na lang na kumbinsi namin magpa-interview ang kontraktor ng film center. Ibang-iba sa mga kwento ng mga survivor ang bersyon niya ng istorya. Ay sabutahe, so nangyari ng aksidente. Pero pag sinabutahe, hindi ho yun aksidente. Yan, nagkaroon ng aksidente because of parang sabotage. Krimen na yon, di ba? Yes. Sa totoo lang, linagari ng mga tao yung, there were people who were able to infiltrate, no? Linagari yung, there were 13 vertical supports. Na linagari ng diagonaling ganyan. So, nung bumigay yun, kolapso yung buong binubusan namin. Kaya nipis lang nga na simento eh. Parang nilibing yung taong manipis lang simento. May mga pamilya pa raw na nabagsakan dahil may natutulog daw ng mga pamilya ng workers doon sa loob. Nakikita pa raw nila, may mga barracks daw, may mga maliliit. Well, may barracks kami outside the... Doon daw sa loob, meron din daw eh. Wala. I will not allow that. Mas madalas lumuwas ang pangalan ni Imelda kaysa sa inyo. Kasi siyang... Alam mo naman, sino ba naman ako? Kawawa naman siya. Wala siyang kinalaman dyan. Pero proyekto niya? Yes. Sigurado ang kontraktor na walang nalibing na buhay sa Manila Film Center. Merong nakabaon doon hanggang ngayon. Imposible. Kahit na kuko, walang nakabaon doon. Maniwala ka. Kung akong may kamag-anak dyan, kahit na kilala lang siguro, I will never allow that to happen. Kukunin ko yan. Didemand ako yung people who are responsible. Can you imagine? Lilibing mo doon ng tao? That's why I saw to it that all those 7 workers who died were buried honorably. Kung
Sa bagay, wala kaming nahanap na nagsasabing may kamag-anak silang nabaon sa loob ng gusali. Ang mga nakaligtas na na-interview namin, wala ring kakilala na nawawala. Naging libingan man ito o hindi, nabubuhay ang Manila Film Center ilang oras gabi-gabi dahil sa palabas ng Amazing Philippines Theater. Mga Koreano ang madalas na parokyano. Hindi raw naniniwala sa multo ang mga Koreano. Sa mga gabing gaya nito, mahirap isiping pinagmumultuhan ng Film Center at napakadaling malimutan ang malagim na kasaysayan nito. Hi. I just read your message. I came from a meeting. No problem, no problem. This is the site of the current Manila Film Center, pero wala nga siya. The houses for art films. Kung masusunod ang ambisyosong plano ng gobyerno, hindi na magiging bahagi ng bagong CCP complex ang Manila Film Center. Ang plano namin gawin doon is gibain yung Manila Film Center because for financial reasons nga. And structural also. Gigibayin yung building, and in that area, we will build parang a small park. At kung talagang ma-determine natin kung marami ang namatay doon, gagawa kami ng parang memorial garden. And then surrounded by a cinema complex na mas maliliit na teatro for film, Filipino art film, that will focus on independent cinema. Gibain man ang Manila Film Center, mukhang hindi pa rito magwawakas ang misteryo. Hanggang ngayon, hindi tiyak kung may mga nalibing nga sa loob ng gusali ni Imelda. Sa paggawa ng dokumentaryong ito, ilang beses kaming pabalik-balik sa Manila Film Center. Ngunit wala sa amin na nakarinig, nakakita o nakaramdam man lang sa mga multong nakatira raw dito. Posible kayang walang nakalibing rito at ang mga multo'y nalikha lamang dahil walang may tiyak kung ano ang katotohanan. Isang ilusyon lang ang nakita namin. Ang tila inosenteng mukha ni Imelda sa mural ni na Malakas at Maganda. Marahil ang nagmumulto talaga sa atin ay ang mga kasalanan na nakaraan na hindi pa napaparusahan. Mga biktima naghihintay pa rin ng katarungan at mga kasinungalingang kailangan pang maituwid. Kagaya ng ating bansa, lahat tayo'y may kanya-kanya mga multo mula sa ating nakaraan. Parang nararamdaman kong makikita ko lahat ng mga kasama ko doon sa pupuntahan natin. Parang nakakapanibago, ngayon lang uli kami makakarating. Ngayon lang nagkaroon ng lakas loob na balikan ng mga survivor ang nangyari. 24 na taon na ang nakalipas. Nakakakaba. Siyempre parang nararamdaman ko. Nagpapaalala ba? Hoy, Samuel. Hoy, gusto? Ito mga kasamahan ko. Sino to? Si Sammy. Ay, sis, Maria. Tagay long time no si Sammy. Tayo. Mukhaan ko pa. Ito. Nakita pa rin tayo sa tagal ng panahon. Kahit mga 25 years na. Muling nagkita ang magkaibigang sina Samuel at Gomer. Naalala mo ba nung alin bang poste yung dito yung bumiyak din? Itong binubuksan natin. Ito yata yun, pangatlo eh. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na papasukin ilang muli ang film center. Mga kasama ko, andito kami. Kapag sinabing Manila Film Center, si Imelda ang madalas nating maalala. Ngunit malaking bahagi rin ng gusali ang mga trabahador nito. At ang film center ay mananatiling bahagi na rin ng kanilang buhay. Ito sa lang area namin nung araw. Dahil nung bumagsak yan dati, nung gumuho na talaga to,
ang forma ng bagsak na una rito eh. Gumanon dyan oh. Gumampas dito. Pagampas dito, gumanon na yun doon. Gumanya na siya. Kaya yung tao, ubos. Sabi sa akin niya, pare, umalis ka na dyan. Dahil talagaan niyang babagsak yan. Pangatlong balik sa akin, nandiyan na tara, lumagato. Ubos. Pagtingal ako ngayon ng liwanag. Nakita namin yung pinaghirapan namin kahit na may sweldo, maganda. Isa nga lang ang masakit, yun na nga, yung maraming namatay. Yung mga classmate namin, kasama sa trabaho. Saan yung mga taong natutulog? Yung mga pamilya? Dito sa ilalim mo to. Dito may nakita ko may barracks dito sa parte dito. Parte dito. Ang barracks, may barracks o dito eh. Sa parte ito. Pag hanggang doon may barracks yun. Mga natutulog ng pamilya. Side na side. Kinakabahan man, pinasok ng grupo ang may dilim na likod ng entablado. Sa loob ng 24 years, ngayon lang namin nasilayan yung lugar na binawian ng buhay ang aking kapatid. Parang di ba nakikita nila tayo? Ano po? Parang nakikita rin nila tayo na sila kahit pa paano. Dinalaw sila rin. Maraming nahulog. Kasabay ng kahoy, bakal at simento. Waksak. Nandudili ka, tampak ang mga patay. Ang sabi ng survivor, mahirap na lang magsalita. Walang nagpakitang multo, ngunit ibinulong ng dingding ang mapait na pangyayari. Sana po ay mga patay at tulungan ang mabubuhay na ituro ang may kasalanan para yun magdusa. Ito po kami, nagsasama-sama po kami, buong pamilya. Bigyan ng katarungan ang mga kasama kong namatay dito sa lugar na ito. Para po sila ay makaakyat sa langit na magandang kanilang kalagayan. Mga classmate, pagdadasal namin kayo. Pangako. Kung talagang sinasabi nila na may nagmumulto sa loob, siguro sa akin naman, hindi naman sila magmumulto sa atin eh. Dahil tayo wala namang kasalanan. Multuhin nila yung mga nakagawa ng kasalanan sa kanila. Gusali ito ng mga ilusyon. Bumagsak! Mandidiri ka, tambak ang mga patay. Patong-patong. Pumipilandit, tumitilapon ang dugo. Tapos, binubuhusan ng gasolina. Binubuldoser daw papuntang dagat.